10 taon akong nagpakapagod sa Maynila para sa iyo, inay. Pero bakit tuguan ka sa gitna ng plaza? Habang nagpapakasasa ang mga taksil, ikaw ay itinuring na mangkukulam at dinuraan ng buong barangay. Itatapon ko ang aking lisensya at karangalan para lang ipaghiganti ang bawat luhang pumatak sa iyong mamasang pisingi. Sino ang tunay na halimaw sa bayang ito? Handa na ba silang mabaon sa sarili nilang dumi? Magsisimula na ang paniningil. Makakayanan mo bang talikuran ang bayang kinalakihan mo para sa huling pagkakataon? Mamatay ka na, matandang mangkukulam. Dahil sa iyo, naghihingalo ang anak ko. Salot ka sa barangay na ito. Ang boses ni Kapitan Tino ay pumunit sa katahimikan ng tanghali, kasing talim ng mga itak na ginagamit sa bukid. Sa gitna ng sikat ng araw na tila nanunuot sa balat, nakatali si Nanay Benelda sa isang lumang poste ng kuryente sa tapat mismo ng simbahan. Ang kanyang maruming duster ay punit-punit na, at ang kanyang buhok na kasing puti ng mga ulap sa bulkang Mayon ay nakasabog sa kanyang mukha, nababalot ng alikabok at tuyong luha. Sa kabilang dako ng kalsada, bitbit ang isang mamahaling kahon ng mga pasalubong mula sa Maynila. Nakatayo ang isang lalaking tila galing sa ibang mundo. Si Dr. Rafael Ilagan ay kapansin-pansin sa kanyang malinis na suot. Ang kanyang sapatos ay kumikinang pa sa gitna ng maputik na daan. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang isang gintong susi. Ang susi ng bagong bahay na balak niyang ibigay sa kanyang ina bilang sorpresa sa kanyang pag-uwi. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang bangungot na gising. Sariwa pa sa alaala ni Rafael ang lambot ng mga kamay ni Nanay Benelda noong huli silang magkita. Iyon ang mga kamay na nagtanim ng kamote at nagbenta ng mga gulay sa palengke para lamang may maipadala sa kanya habang nag-aaral siya ng medisina. Iyon ang mga kamay na humaplos sa kanyang noo tuwing may lagnat siya, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga kamay na iyon ay nakagapos ng magaspang na lubid, namumula at nanginginig sa takot. Isang matulis na bato ang lumipad mula sa kumpol ng mga tao at tumama sa balikat ng matanda. Hindi sumigaw si Benelda. Sa halip, yumuko lamang siya. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan, tanging ang mahinang paggalaw ng kanyang mga labi na tila nagdarasal sa kabila ng lahat ng kalupitan. Ramdam ni Rafael ang panlalamig ng kanyang sariling mga kamay. Ang kahon ng pasalubong na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa lupa ng walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig ay tila ba gumuho ang buong mundo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila may malaking bara sa kanyang dibdib na hindi niya mailabas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang pagkukulang. Bakit niya hinayaang mag-isa ang kanyang ina sa loob ng mahabang panahon? Bakit niya ipinagpalit ang mga sandaling ito para sa karangalan at kayamanan sa malayo? Tumingala si Nanay Benilda. Sa gitna ng gulo at ingay ng mga taong dating niyang tinutulungan at binibigyan ng mga halamang gamot, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang anak. Sa halip na humingi ng tulong, dahan-dahang umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, hindi para sa sariling kaligtasan, kundi para kay Rafael. Ayaw niyang madamay ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa putik na kasalukuyang lumalamon sa kanya. Nanatiling nakatayo si Rafael, paralisado ng sakit at galit na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento, habang ang paligid ay unti-unting naglalaho at tanging ang imahe ng kanyang inang sugatan ang natitira. Ang bawat mura ng mga taga-barangay ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Binubura ang lahat ng matatamis na alaala ng kanyang pagkabata sa lugar na ito. Ito ba ang bayang tinawag niyang tahanan? Ito ba ang mga taong tinuring niyang pamilya? Sa gitna ng nanggangalit na damdamin, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng abdo at kasing talim ng kutsilyo.
Paano mo umpisahang gamutin ang sugat ng isang pusong? Pinagtaksilan ng mismong mga taong pinag-alayan nito ng buhay. Nang muling humakbang si Kapitan Tino, patungo sa kanyang ina, bitbit ang isang mas malaking bato at ang nising puno ng poot. Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang luhang bunga ng lungkot, kundi ang apoy ng isang anak na handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan. Narito na ang anak mo, inay. At sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakasaling sa iyo. Tumigil ang mundo sa tapat ng lumang simbahan nang hawakan ni Rafael ang bisig ni Kapitan Tino. Ang malaking bato na dapat ay tatama sa ulo ni Nanay Benilda ay dahan-dahang naladlag sa lupa. Lumika ng isang mahinang kalabog na tila nagpatigil sa tibok ng puso ng bawat taong naroroon. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila isang kumot na bumalot sa buong plaza, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa estrangherong biglang sumulpot mula sa kawalan. "Sino ka ba sa akala mo? Bitawan mo ako!" Bulyaw ni Kapitan Tino. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit ang pagkakahawak ni Rafael ay kasing higpit ng bakal, puno ng tahimik na puot na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ng kapitan at humarap sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat, isang simbolo ng tagumpay na pinagpaguran niya sa loob ng maraming taon. At maingat itong isinampay sa nanginginig na balikat ni Nanay Benilda. Ang tilang yon ay kasing lambot ng pangarap, isang malaking kontra sa magaspang at maruming duster ng matanda. Sa sandaling lumapat ang balat ni Rafael sa malamig at sugatang balat ng kanyang ina, tila bumalik ang kanyang gunita sa mga araw ng kanilang matinding kahirapan. Naalala niya ang bawat butil ng pawis ni Benilda habang naglalakad ito sa ilalim ng ulan, pasa ng isang basket ng mga gulay para lamang may maipadala sa kanya sa Maynila. Naalala niya ang isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, nang madatnan niya ang kanyang ina na lihim na umiiyak habang binibilang ang barya sa isang lumang medyas. Noon niya nalaman na ipinagbili na ni Benilda ang huling piraso ng kanyang gintong singsing, ang tanging alaala ng kanyang ama, para lamang pambayad sa kanyang matrikula. "Anak, mag-aral ka lang." Ang boses ng kanyang ina sa kanyang alaala ay tila isang malambing na kanta. "Kaya ni inay, huwag mo akong alalahanin. Basta maging doktor ka, masaya na ako." Ang mga kamay na yon, na noon ay puno ng galing sa paggamot ng mga simpleng sakit sa barangay, gamit ang mga dahon at panalangin, ay ang parehong mga kamay na ngayon ay nakatali at dinuraan ng mga taong dati niyang pinagsilbihan. Ang hapdi ng realidad ay mas masakit pa kaysa sa anumang operasyong nagawa ni Rafael sa kanyang buong karera. "Hoy, tinatanong kita, anong kailangan mo rito?" Muling sigaw ni Kapitan Tino, ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. "Huwag mong pakialaman ang usapin ng barangay namin. Ang matandang yan ay isang sumpa. Nilaso niya ang anak ko." Dahan-dahang tumayo si Rafael. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad na hindi mapapantayan ng anumang posisyon sa nayon. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kapitan, isang tingin na nagpatahimik sa mga bulungan ng mga tao sa paligid. "Sumpa?" tanong ni Rafael sa isang mahinang boses, ngunit nanunuot ang bawat salita. Ang tawag ninyo sa isang babaeng nag-alay ng buong buhay niya para sa bayang ito ay sumpa? Nakalimutan na ba ninyo, Kapitan, kung sino ang nagpuyat sa tabi mo noong muntik ka nang mamatay sa dengue nung bata ka pa? Nakalimutan niyo na ba kung kaninong mga kamay ang humaplos sa inyo noong wala kayong pambili ng gamot? Isang matalas na tawa ang narinig mula sa likuran. Si Aling Saling, ang sismosa ng nayon na may maitim na balak sa lupa ni Benilda, ay humakbang pasulong. "Naku! Baka naman itong lalaking ito ay isa ring mangkukulam. O baka naman biktima rin siya ng gayuma ng matandang yan. Tingnan nyo,
Mukha siyang taga Maynila, pero pinagtatanggol ang salot na yan. Tumingin si Aling Saling kay Rafael nang may halong panunuya. Sino ka ba talaga? At bakit parang kilalang kilala mo ang matandang ito? Siguro ay kasabot ka niya sa mga pangkukulam niya, no? Ang mga tao ay muling nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at muling nag-aapoy na galit. Isang bato ang muling lumipad. Ngunit sa pagkakataong ito, tumama ito sa binti ni Rafael. Hindi siya gumalaw, hindi siya dumaing. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng dugo ng kanyang ina na dumidikit sa kanyang coat. Magsalalita ka! Sino ka ba? Hamon ni Kapitan Tino, habang ang mga kalalakihan sa paligid ay nagsisimula ng lumapit, tila mga asong ulol na handang sumunggab. Tumingin si Rafael sa kanyang ina na kasalukuyang nakayuko at tahimik na humihitbi sa ilalim ng kanyang coat. Alam niya, sa sandaling sabihin niya ang totoo, wala nang balikan. Ang kapayapaang pilit niyang binuo sa malayo ay guguho, ngunit ang karangalan ng kanyang ina ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pamagat o yaman. Ako? Ang boses ni Rafael ay tila isang malakas na kulog na nagbabadya ng isang malaking bagyo. Ako ang sagot sa lahat ng kamangmangan ninyo. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Rafael, isang malakas na tili ang nanggaling sa bahay ng kapitan. Ang asawa nito ay patakbong lumabas, ang muka ay balot ng takot at luha. Tino! Si Junjun! Hindi na humihinga si Junjun! Ang mga binti niya, nangingitim na! Ang galit ng mga tao ay biglang napalitan ng isang nakabibingging takot. Ang lahat ay lumingon kay Nanay Benilda. Ang kanilang mga mata ay puno ng muling nabuhay na puot. Naniniwalang ang sumpa ay tuluyan ng kinuha ang buhay ng bata. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Sigaw ni Kapitan Tino at mabilis na binunot ang kanyang itak sa baywang. Sunugin ang mangkukulam. Iyan lang ang tanging paraan para mabuhay ang bata. Isang buhay para sa isa pang buhay. Ang sigaw ni Aling Saling ay parang mitsa na nagliyab sa tuyong dayami. Ang kanyang mga mata ay nalilisik, puno ng isang uri ng katuwaan na nagmumula sa pagpapakasakit ng iba. Habang ang bawat salita niya ay humahalo sa iyak ng asawa ng kapitan, ang mga tao sa barangay ay tila nawala na ng sariling isip. Ang katuwiran ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng pamahiin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Rafael ang kanyang ina na dahan-dahang gumagalaw. Sa kabila ng hapdi ng mga latay sa kanyang balat, sinubukan ni Nanay Benilda na abutin ang isang maliit na supot ng mga tuyong dahon na nahulog sa lupa. Ang kanyang huling lunas na sana ay ibibigay sa may sakit na bata. Ang kanyang mga daliri ay pilit na gumagapang sa alikabok, hindi para sa sarili, kundi dahil sa matinding pag-aalala sa maliit na si Junjun. Hayop ka! Gagamit ka pa ng kula mo sa harap namin? Isang malakas na tadyak mula sa isang lalaki ang nagpalayo sa supot ng mga dahon. Ang mukha ni Benilda ay muling bumaon sa lupa at isang mahinang daing ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Rafael ang pag-uuho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Siya ay isang doktor, isang tao ng siyensya na nag-aral sa loob ng maraming taon para labanan ang kamatayan gamit ang kaalaman. Ngunit dito, sa lupang kinalakihan niya, ang kanyang kaalaman ay walang silbi laban sa lason ng tsismis at bulag na pananampalataya. Ang bawat hakbang ng mga tao ay tila isang marahas na pagyurak sa kanyang puso. Ang amoy ng pawis, alikabok at ang matinding galit sa paligid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Tingnan niyo ang estrangherong ito! Muling sulso ni Aling Saling. Itinuturo si Rafael gamit ang nanginghinig na daliri. Hindi ba't sinabi ko sa inyo? Kasabwat siya. Gusto niyang protektahan ang matandang yan para tuluyang mamatay ang anak ng ating kapitan. Baka bukas, ang mga anak niyo naman ang isunod nila. Ang mga salita ni Saling
ay isang mahusay na sining ng panlilinlang. Alam niya kung paano gamitin ang takot ng mga magulang para maging mga halimaw ang mga ito. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa mga mata ng kanyang mga dating kalaro at kapitbahay. Ang pagkakaibigang binuo ng maraming taon ay naglahos sa loob lamang ng ilang segundo, pinalitan ng isang malamig at malupit na paghusga. Nasaan ang gaas? Dalhin dito ang gaas. Utos ni Kapitan Tino. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng pighate at paghihigante. Isang lalaki ang tumakbo patungo sa kanila. Bitbit ang isang plastik na lalagyan. Ang amoy ng matapang na likido ay agad na humalo sa hangin. Isang amoy na nagbabadya ng kamatayan. Nang dahan-dahang ibuhos ang gaas sa mga tuyong kahoy at dahon sa paanan ng kanyang ina, naramdaman ni Rafael ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng operating room. Inay, ang tanging naibulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na nawawala sa gitna ng unos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinaharangan ang mga taong nais lumapit. Tumingin si Benilda kay Rafael. Sa kabila ng amoy ng gaas na bumabalot sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumakas ka na, Rafael. Huwag mo hayaang makita nila kung sino ka. Iligtas mo ang sarili mo, anak. Anmithiin ng isang ina na protektahan ang kanyang anak hanggang sa huling hininga ay isang mural ng sakit na tila iginuhit sa kaluluwa ni Rafael. Paano nagawang talikuran ng mundong ito ang isang pusong kasing dalisay ng kay Benilda? Paano naging mas mahalaga ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanang nakalahad na sa kanilang harapan? Habang ang isang lalaki ay naglalabas ng isang maliit na kahon ng posporo, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na puno ng hininga ng kamatayan. Ang bawat paggaliskis ng posporo ay tila isang malakas na saksak sa pandinig ni Rafael. "Wag! Itigil niyo yan!" Pagsusumamo ni Rafael. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa muling pag-atungal ni Junjun mula sa loob ng bahay. Isang tunog ng bata na tila unti-unti nang kinukuha ng kadiliman. "Sindihan na yan!" sigaw ni Aling Saling, habang ang unang mitya ay nagsisimulang magliyab sa kamay ng isang galit na ama. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng kamatayan habang pinapanood niya ang maliit na apoy sa dulo ng posporo. Ang amoy ng gaas ay nanunuot sa kanyang ilong. Kasing talim ng katotohanang ang mga taong pinaglalaanan niya ng kanyang serbisyo ay sila ring papatay sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. "Inay, hindi ko hahayaan mangyari ito," mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Sinubukan niyang humakbang pasulong upang harangan ang apoy. Ngunit 3 malalakas na lalaki ang humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang inilalayo sa kanyang ina. "Huwag mong dungisan ang dangal mo para sa akin, Rafael." Isang boses na kasing hinhin ng ihip ng hangin ang narinig niya. Si Nanay Benilda, sa kabila ng takot na makikita sa kanyang nanginghinig na mga labi, ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang anak. Isang luhang kristal ang dahan-dahang gumulong sa kanyang mamasang pisingi. Nag-iiwan ng malinis na guhit sa gitna ng alikabok at dumi. Yumuko ang matanda at tumingin kay Kapitan Tino. "Kapitan, maawa kayo. Pakawalan niyo ang lalaking ito. Wala siyang kinalaman sa pangkukulam na sinasabi ninyo. Ako na lang. Kung kailangang may mamatay para gumaling ang anak niyo, ako na lang ang saktan niyo. Wag lang siya." Ang bawat salita ni Benilda ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Rafael. Handa ang kanyang ina na akuin ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Handa siyang mamatay sa ilalim ng malupit na apoy para lamang hindi masira ang kinabukasan ng kanyang anak sa Maynila. Alam ni Benilda na kapag nalaman ng lahat ng isang tanyag na doktor ay anak ng isang tinaguriang mangkukulam, ang lahat ng pinaghirapan ni Rafael ay maglalaho na parang bula. "Inay, huwag! Huwag mong sabihin yan!" sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit
habang pilit niyang kumakawala sa pagkakahawak ng mga lalaki. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa mga taong walang utang na loob. Tumingin si Aling Saling sa paligid. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Oh, narinig niyo? Umamin na ang matanda. Inamin na niyang siya ang may sala. Ano pa ang hinihintay ninyo? Sindihan na yan bago pa tuluyang makuha ni kamatayan si Junjun. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng mas malakas. Ang kanilang mga boses ay nagmistulang isang malupit na koro ng pot. Ang lalaking may hawak ng posporo ay dahan-dahang ibinaba ang apoy patungo sa mga kahoy na basang-basa ng gaas. Ang init ng nagbabadyang apoy ay nagsimulang maramdaman ni Rafael, isang init na kasing pait ng kanyang pagsisisi. Panginoon, bantayan niyo po ang aking anak, bulong ni Benilda. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang ipinikit habang ang kanyang labi ay gumagalaw sa isang huling panalangin. Huwag niyo po siyang hayaang magtanim ng galit. Turuan niyo po siyang magpatawad kahit na ang mundong ito ay naging malupit sa kanya. Ang makita ang kanyang ina na humihingi ng tawad para sa mga taong nagpapakasakit sa kanya, ang nagpaalala kay Rafael kung sino talaga siya. Hindi siya narito para panuurin ang isang trahedya. Narito siya para tapusin ang isang maling akala. Itigil niyo ang kahibangang ito! Ang sigaw ni Rafael ay tila isang malakas na pagsabog na nagpatahimik sa lahat. Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi na mapagkakaila. Kapitan Tino, kung itutuloy niyo ito, hindi lang buhay ng ina ko ang mawawala. Mawawalan ka rin ng pagkakataong mailigtas ang anak mo. Dahil ako lang ang tanging taong makakapapaliwanag kung bakit nangiinitim ang mga binti ni Junjun. At hindi yon dahil sa kulam. Napatigil ang lalaking may hawak ng apoy. Ang posporo ay namatay bago pa man ito dumikit sa gaas. Nag-iwan lamang ng isang manipis na usok na agad tinangay ng hangin. Lumingon si Kapitan Tino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at kaunting pag-asa na pilit niyang itinatago. Anong sinasabi mo? Sino ka ba talaga para magsalita ng ganyan? Tanong ng kapitan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Humakbang si Rafael pasulong. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang surgical scalpel. Tingnan mong mabuti ang mga mata ko, Tino. Hindi ako isang estranjero. At lalong hindi ako isang mangkukulam. Bumalik ang tingin ni Rafael kay Nanay Benilda, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong takot at pagkamangha. Alam ni Rafael na sa susunod niyang sasabihin, ang lahat ng lihim na pilit nilang itinago sa loob ng maraming taon ay mabubunyag na sa buong barangay. Ako si Rafael Ilagan, ang doktor na galing sa Maynila na sinasabi ninyong magliligtas sa inyo. At ako, ang anak ng babaeng balak ninyong sunugin. Ang katahimikan sa plaza ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat mata ay palipat-lipat mula sa mamahaling sapatos ni Rafael patungo sa mga sugatang paa ni Nanay Benilda. Ang rebelasong iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpabura sa ngisi ng mga taong kanina lang ay nagkakagulo. Doktor, huwag mo kaming gawing tanga. Ang boses ni Aling Saling ay muling bumasag sa katahimikan, punong-puno ng lason at pag-aalinlangan. Ang anak ni Benilda ay isang batang yagit na umalis dito para mamasukan sa Maynila. Ngayon, babalik ka rito na nakasuot ng magarang damit at magpapanggap na doktor para lang iligtas ang mangkukulam na yan. Baka naman pati ang lisensyang sinasabi mo ay gawa-gawa mo lang din. Hindi pinansin ni Rafael ang mga panunuya ng babae. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay, na bihasa sa paghawak ng mga pinakasensitibong kagamitang medikal, ay dahan-dahang kinalas ang mga magaspang na lubid na nakagapos sa pulso ni Benilda. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang tuluyang mabasag ang natitirang lakas ng matanda. Inay, patawarin niyo ako, bulong ni Rafael habang dahan-dahang inaalis ang huling gapos. Patawarin niyo ako dahil hinayaan ko kayang mag-isa rito. Tumingin si Nanay Benilda sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa matinding pagod at sakit. Rafael, anak,
Bakit mo ginawa iyon? Ang karangalan mo, ang lahat ng pinaghirapan mo sa Maynila, baka masira dahil sa akin. Ang boses ng ina ay punong-puno ng pangamba, hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng anak na kanyang ipinaglaban sa loob ng maraming taon. Tumayo si Rafael at hinarap si Kapitan Tino, na hanggang ngayon ay parang tuod na nakatayo at hindi makapaniwala sa naririnig. Sa loob ng bahay ng kapitan, muling narinig ang isang matinis at puno ng paghihirap na tili mula sa batang si Junjun. Iyon ay isang tunog na hindi nanggagaling sa simpleng lagnat. Iyon ay tunog ng isang katawang unti-unti ng kinakain ng impeksyon. Kapitan, bawat minutong inaaksayan nyo sa pakikinig sa mga maling hinala ay isang pako sa kabao ng anak mo, mariing sabi ni Rafael. Hindi ko lamang dahilan kung bakit nangingitim ang binti ni Junjun. Iyon ay sepsis, isang malubhang impeksyon na kumakalat na sa dugo niya. Kung hindi ko siya makikita ngayon din, bukas ay hindi na ninyo siya makakasama. Lumingon si Kapitan Tino sa kanyang asawa na kasalukuyang nakadungaw sa bentana, umiiyak at nagsusumamo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Saling, na patuloy pa ring bumubulong ng mga masasamang salita sa mga tao. Ang pagkalito at takot sa mukha ng kapitan ay naging isang malaking labanan ng damdamin. Sa huli, ang pagmamahal ng isang ama ang nanaig sa dilim ng pamahiin. Sige, pumasok ka, utos ng kapitan habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang itak. Pero kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi lang ang ina mo ang mamamatay rito. Isasama kita sa impyerno. Binuhat ni Rafael ang kanyang ina at dahan-dahang iniupo sa isang upuan sa labas bago siya mabilis na pumasok sa bahay, bit-bit ang kanyang gamit. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng nabubulok na laman at mga nasunog na kung anong ritual ay agad na sumalubong sa kanya. Nakita niya ang bata na nakahiga, namumutla, at ang binti nito ay balot ng isang maduming tela na may nakadikit pang mga kung anong itim na banyos. Dahan-dahan niyang inalis ang tela at doon niya nakita ang katotohanan. Isang malalim na sugat na puno ng putik at dumi, na tila sinadyang lagyan ng kung anong mga banyagang bagay bilang bahagi ng gamot ng isang albularyo. Ang balat sa paligid ng sugat ay kulay ube, na at kumakalat na ang pamamaga patungo sa hita ng bata. Sa gitna ng dumi at kawalan ng pag-asa, nakita niya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy na nakasabit sa leeg ng bata. Isang krus na katulad ng ginagawa ni Nanay Benilda para sa mga taong pinapanalanginan niya. Napagtanto ni Rafael na ang kanyang ina ay narito hindi para manakit, kundi para magbigay ng tanging bagay na alam niyang gawin, ang manampalataya. Anong ginawa niyo rito? Tanong ni Rafael sa asawa ng kapitan. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig dahil sa galit. Sabi ni Aling Saling, kailangang lagyan ng putik mula sa sementeryo para pabalikin ang sumpa sa mangkukulam. Umiiyak na sagot ng ina ni Junjun. Napakuyom ang mga palad ni Rafael. Ang ignoransya at malupit na payo ng ibang tao ang tunay na pumatay sa bata, hindi ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang surgical kit at nagsimulang kumilos ng mabilis. Ngunit habang inilalabas niya ang kanyang scalpel, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Sugurin sila! Niloloko lang tayo ng huwad na doktor na yan. Pinibigyan niya lang ng oras ang matanda para makatakas. Ang sigaw ni Aling Saling ay muling nagpasilab sa galit ng mga tao sa labas. Nagsimulang yumanig ang pinto ng bahay dahil sa mga taong pilit na pumapasok, habang sa loob ng silid, biglang tumigil sa pag-iyak si Junjun at naging tuwid ang kanyang katawan. Ang monitor ng tibok ng puso sa isipan ni Rafael ay tila naghuhudyat na ng isang mahabang guhit. Huwag kayong palilinlang! Pinapatay na nila ang bata sa loob! Binubura na ng huwag na doktor na yan ang ebidensya ng kinalaman ng kanyang ina. Ang tinig ni Aling Saling sa labas ay tila isang matalim na gulok na humihiwa sa pintuan ng silid. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kamandag,
sapat na para udyukan ang mga tao na mawalan ng bait. Maririnig ang kalabog ng mga katawang bumabangga sa dingding ng bahay, ang pagyanig ng mga bintana na tila anumang sandali ay bibigay na sa ilalim ng bigat ng galit ng buong barangay. Sa loob ng silid, sa gitna ng init at amoy ng nabubulok na laman, nakatayo si Rafael na tila isang pader na hindi natitibag. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig habang hinahawakan niya ang kanyang surgical kit. Ngunit sa sandaling, dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig at nangingitim na balat ni Junjun. Ang lahat ng takot ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na konsentrasyon. ironic. Sa labas, ang mga tao ay handang pumatay para sa katarungan ng isang batang hindi pa naman pumanaw. Sa loob, ang taong tinuring nilang kaaway ay ang tanging nag-aalaga sa huling hininga ng batang iyon. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang maduming benda sa binti ng bata. Sa ilalim nito, ang katotohanan ay mas nakapanlulumo kaysa sa anumang pangkukulam. Ang sugat ay malalim, punong-puno ng itim na putik at mga dikit-dikit na dahon na hindi man lang nilinis. Ang impeksyon ay umakyat na sa mga ugat, lumilikha ng mga kulay ube na linya na tila mga galamay ng kamatayan na gumagapang patungo sa puso ni Junjun. Kapitan, harangan niyo ang pinto! Huwag niyo silang papasukin kung gusto niyo pang makitang dilat ang mga mata ng anak niyo! Sigaw ni Rafael nang hindi lilingon. Nakita ni Rafael sa gilid ng kanyang paningin si Kapitan Tino na nakatayo malapit sa pintuan, tila isang rebulto ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang anak na naghihingalo at sa pintong tila babagsak na. Ang ingay sa labas ay lalong lumakas. Ang mga sigaw ng paghihigante at ang amoy ng gaas na nanunuot sa mga siwang ng dingding. Pero ang sabi nila, nauutal na sabi ng kapitan. Walang sabi nila rito, Kapitan. Buhay ng anak mo ang nakasalalay rito, hindi ang dangal ni Aling Saling. Ang boses ni Rafael ay kasing talim ng kanyang scalpel. Habang nililinis ni Rafael ang sugat, may napansin siyang isang maliit na bagay na nakasiksik sa ilalim ng maduming benda. Isang maliit na tuyong dahon ng sambong. Isang halamang gamot na alam niyang tanging si Nanay Benilda lang ang naghahanda ng maayos. Napagtanto ni Rafael na bago pa mandakpin ang kanyang ina, sinubukan na nitong gamutin ang bata. Ngunit ang mga taong nakapaligid dito ay pinalitan ang malinis na gamot ng matanda ng maruming putik mula sa kung saan. Dahil lamang sa bulag na paniniwalang iyon ang magbabalik ng kulam. Ang kanyang ina ay hindi sumumpa. Ang kanyang ina ay ang tanging nagmalasakit. Ramdam ni Rafael ang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinatuyo ng kanyang balikat. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang bawat hiwa niya ay dapat tumpak. Ang bawat patak ng antiseptic ay dapat makarating sa ugat ng problema. Sa gitna ng operasyon, naramdaman ni Rafael ang biglang pagbagal ng hininga ni Junjun. Ang maliit na dibdib ng bata ay hindi na gumagalaw. Ang kulay ng mukha nito ay naging kasing puti ng abo. Hindi. Junjun, huwag kang bibitiw. Bulong ni Rafael habang sinisimula niyang pindutin ang dibdib ng bata. Ang bawat pagpindot niya ay isang pagsusumamo sa tadhana. Ang bawat hininga na ibinibigay niya sa bata ay hiningang ninakaw niya sa sarili niyang pagod. Sa labas, isang malakas na tunog ng paggabasag ng salamin ang narinig. Ang bintana sa sala ay tuluyan ng nawasak. Ang mga yabag ng maraming tao ay pumasok na sa loob ng bahay. Maririnig ang boses ni Aling Saling na nangungguna, kasing bagsik ng isang hayop na nakakita ng biktima. Nariyan sila sa loob! Kunin ang matanda! Sunugin ang bahay na ito! Ang pintuan ng silid ay niyanig ng isang malakas na sipa. Si Kapitan Tino ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot. Tumingin si Rafael sa pintuan. Pagkatapos ay sa bata na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Paano mo ililigtas ang isang buhay sa gitna ng isang mundong tila mas pinipili ang mamatay sa dilim ng galit
kaysa mabuhay sa liwanag ng katotohanan. Bumukas ang pinto ng marahas. Ang unang bumungad ay ang mukha ni Aling Saling. Hawak ang isang sulo na nagliliyab. Ang liwanag ng apoy ay sumalamin sa mga mata ni Rafael, kasing bagsik ng panganib na kasalukuyang nakatutok sa kanila. Tapos na ang pagpapanggap nyo. Ang boses ni Saling ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang init ng nagniningas na sulo ay pumasok sa silid, kasabay ng amoy ng maitim na usok na agad na humalo sa amoy ng gamot at amoy ng nabubulok na sugat. Sa likod ni Aling Saling, ang ilang kalalakihan mula sa barangay ay nakasilip. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pot, ngunit may halong pag-aalinlangan nang makita si Rafael na nakatayo ng diretso sa tabi ng higaan ng bata. Ibaon mo ang sulong yan sa lupa, Aling Saling. Ang boses ni Rafael ay hindi mataas, ngunit ang lamig nito ay tila mas matalim pa sa anumang sandata. O gusto mong ipabilanggo kita dahil sa sadyang paglapastangan at pagsubok na pumatay sa isang pasyente? Napatigil ang matanda, ngunit mabilis ding bumalik ang kapal ng kanyang muka. Huwag mo kaming takutin ang mga batas mo, magaling na doktor. Nakikita ng lahat kung paano mo ginagamit ang mga bakal na yan sa bata. Pinapatay niyo si Junjun para walang makapagsabi kung paano siya kinulam ng matandang yon. Siyensa ang ginagamit ko, Aling Saling. Katuwiran at katotohanan. Humakbang pasulong si Rafael, dahilan para mapaatras ng kaunti ang mga taong nasa likod ni Saling. Kinuha ni Rafael ang isang malinis na lalagyan ng kagamitang medikal at iniharap ito sa lahat. Sa loob nito ay ang itinagong dumi at mud na kinuha niya sa loob mismo ng sugat ng bata. Tingnan ninyong mabuti ito, sigaw ni Rafael habang nakatitig ng diretsyo kay Kapitan Tino. Ito ba ang gamot na sinasabi ninyo? Ito ay maduming lupa. Lupa na puno ng bakterya at mikrobyo na ibinaon sa bukas na sugat ng isang 7 taong gulang na bata. Kapitan, magsalita ka. Sino ang nagsabi sa inyong ilagay ang duming ito sa sugat ng anak mo? Bumaling ang tingin ng lahat kay Kapitan Tino. Ang kapitan, na kanina lang ay nagmamataas bilang pinuno ng bayan, ay biglang nanginig. Lumingon siya sa kanyang asawa na kasulukuyang nakaluhod sa tabi ng kama. Basang-basa ng luha ang mukha. Tino, sabihin mo ang totoo, humahagulhol na sabi ng asawa ng kapitan. Si Saling ang nagdala ng lupong yan. Sabi niya kinuha niya yon sa sementeryo para ipahid sa sugat ni Junjun. Sabi niya yun daw ang tanging paraan para pabalikin ang kulam kay Benilda. Isang malakas na singhap ang kumalat sa mga taong nakatayo sa pintuan. Ang mga mukha ng mga kapitbahay na kanina ay handang sumunog ng bahay ay biglang nabalot ng pagtataka at kahihiyan. Ito ang pumatay sa anak mo, Kapitan. Ang boses ni Rafael ay naglalaman ng matinding dusa at galit para sa kanyang ina. Hindi ang pangkukulam ng ina ko. Ang pumatay sa anak mo ay ang dumi ng lupang ipinahid ninyo at ang kawalan ninyo ng katuwiran. Ang ina ko ay nagpunta rito para magbigay ng malinis na herbal na pampababa ng lagnat. Ngunit itinapon ninyo yon at pinalitan ng dumi mula sa sementeryo. Ipinakita ni Rafael ang maliit na tuyong dahon na nakuha niya sa ilalim ng benda. Ito ang inialay ng ina ko, ang tanging bagay na alam niyang makakatulong. Ngunit ano ang ginawa niyo sa kanya? Iginapos niyo siya sa post. Dinuraan niyo siya. Sinubukan niyo siyang sunugin ng buhay habang ang mismong mga kamay ninyo ang nagpapasok ng lason sa katawan ng anak nyo. Ang mga salita ni Rafael ay tila mga latigo na tumama sa konsensya ng bawat taong nakikinig. Nakita ni Aling Saling na unti-unti nang lumalayo sa kanya ang suporta ng mga tao. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit sa halip na humingi ng tawad, bigla siyang sumugod patungo sa mesa kung saan nakapatong ang lalagyan ng ebidensya. Lies! Kasinungalingan ang lahat ng yan! Sigaw ni Aling Saling habang ibinabagsak ang kanyang kamay para itapon ang dumi at sirain ang patunay ng kanyang ginawa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa lalagyan, mabilis na pumasok si Kapitan Tino at mahigpit na hinawakan ang magkabilang balikat ni Aling Saling.
Ang galit sa mukha ng kapitan ay hindi na para sa pangkukulam. Ito ay ang galit ng isang amang nare-realize na naloko siya ng sarili niyang kapitbahay. Saling, ikaw ang nagpahamak sa anak ko? Ang boses ng kapitan ay naninginig sa matinding poot. Ngunit bago pa man makasagot si Aling Saling, isang matinding tunog ng paghabol ng hininga ang nanggaling sa higaan ni Junjun. Ang bata ay biglang nanginginig, ang kanyang mga mata ay tumirik, at ang kanyang dibdib ay mabilis na naikakasa sa hangin. Ang maitim na kulay sa kanyang binti ay mabilis na umakyat patungo sa kanyang tiyan. Junjun! Sigaw ng ina ng bata. Nakalimutan ni Rafael ang galit sa kanyang paligid. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng higaan at hinawakan ang leeg ng bata. Ang tibok ng puso nito ay napakabilis, ngunit napakahina. Ang huling yugto ng septic shock. Walang lalabas ng silid na ito! Sigaw ni Rafael habang inilalabas ang isang malaking hiringga mula sa kanyang bag. Kailangan kong operahan ang binti niya ngayon din para maibsan ang pressure sa dugo bago tuluyang tumigil ang puso niya. Tumingin si Rafael sa pinto kung saan nakatayo pa rin ang kanyang ina, si Nanay Benilda, nakasalukuyang nakatutok ang mga mata sa bata. Sa gitna ng sariling sakit at kawalan ng katarungan, ang tanging nasabi ng matanda ay, "Iligtas mo ang bata, Rafael. Pakiusap, iligtas mo siya. Hindi na kailangan ng mga sulo ninyo rito. Ang kailangan ko ay liwanag ng katotohanan at ang kalinisan ng inyong mga konsensya." Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talim ng hangin nanggagaling sa bundok. Sa isang iglap, ang mga taong dati ay tila mga asong ulol na handang sumunggab ay dahan-dahang napaurong. Ang awtoridad na nagmumula sa kanyang bawat galaw ay hindi na mapagkakaila. Inilabas niya ang kanyang stethoscope at mabilis na isinuot ito, isang simbolo ng kanyang propesyon na tila isang mahiwagang sandata sa harap ng mga taong nabubuhay sa dilim ng pamahiin. "Kapitan, hawakan niyo ang mga kamay ng anak niyo. Huwag niyo siyang hahayaang gumalaw," utos ni Rafael. Ang kapitan, na tila nawala na ng sariling lakas, ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit sa paghampas at pag-utos, ay nanginginig habang hinahawakan ang maliit at malamig na palad ni Junjun. Sa sandaling iyon, ang lahat ng garbo ng kanyang pagiging pinuno ay naglaho. Siya ay naging isang hamak na ama lamang na nagsusumamo para sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang kanyang surgical kit. Ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga sulo, sumasalamin sa determinasyon sa kanyang mga mata. Sinimula niyang linisin ang sugat gamit ang antiseptic. Ang amoy ng gamot ay agad na lumatag sa silid, pinapalitan ang malansang amoy ng nabubulok na laman. Ang bawat pagpisil niya sa binti ng bata ay tila isang matinding pagsubok sa kanyang katatagan. Nararamdaman niya ang init ng lagnat ni Junjun na tila nanunuot sa kanyang sariling balat. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, narinig ang mahinang tinig ni Nanay Benilda mula sa pintuan. "Panginoon, gabayan niyo po ang mga kamay ng aking anak. Huwag niyo po sanang hayaang mawala ang munting anghel na ito." Ang mga salitang iyon ay tila isang banayad na haplos sa puso ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng dinuraan, iginapos, at sinubukang sunugin ng mga taong ito ay kasalukuyang nag-aalay ng kanyang huling lakas sa panalangin para sa anak ng kanyang kaaway. Ito ang tunay na mukha ng pag-ibig na kailanman ay hindi mauunawaan ng mga pusong puno ng poot. "Tingnan ninyong mabuti," bulong ni Rafael habang dahan-dahang itinutusok ang hiringga sa binti ng bata para alisin ang naipong nana at pressure. "Ito ang bunga ng inyong pangkukulam. Ito ang dumi na pinayagan ninyong pumasok sa katawan ng isang inosenteng bata dahil lamang sa pakikinig sa lason ng ibang tao." Habang lumalabas ang itim at maduming likido mula sa binti ni Junjun, isang sabay-sabay na singhap ang nanggaling sa mga taong nakasilip sa bintana at pintuan. Ang katotohanan ay nakalahad na sa kanilang harap.
kasing linaw ng sikat ng araw. Ang kahihiyan ay unti-unting gumagapang sa kanilang mga mukha. Ang mga matang kanina ay punong-puno ng galit, ay ngayon ay hindi na makatingin ng diretso kay Rafael at sa kanyang ina. Si Dr. Rafael Ilagan, ang batang yagit na dating tinutukso at hinahamak dahil sa kahirapan, ay nakatayo ngayon bilang tagapagligtas ng batang pinakamahalaga sa kanila. Ang kanyang puting polo ay may mga talsik ng dumi at dugo, ngunit sa paningin ng mga tao, ito ay naging kasing linaw ng isang banal na kasuotan. Nang matapos ang paunang operasyon, dahan-dahang bumagal ang paghinga ni Junjun. Ang kanyang mukha na kanina ay kasing puti ng papel ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang kulay rosas. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw na sa isang regular na ritmo, isang tanda na ang kamatayan ay pansamantalang napaatras. "Ligtas na ba siya, doktor?" Tanong ng asawa ng kapitan sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Huminga ng malalim si Rafael at nilingon ng babae. "Nagawa ko ang makakaya ko para ilabas ang lason, pero kailangan niya ng mas malakas na gamot sa ospital sa bayan. Kung hindi niyo siya dadalhin doon ngayon din, babalik ang impeksyon." Lumingon si Kapitan Tino kay Aling Saling, na kasalukuyang sinusubukang dahan-dahang lumabas ng silid. Ang kapitan ay humakbang ng mabilis at hinarangan ang daan ng babae. "Hindi ka alis dito, Saling. Pananagutan mo ang bawat patak ng luhang lumabas sa amin at ang bawat sugat na ibinigay mo kay Benilda." Ang mga tao sa labas ay nagsimulang magbulungan. Hindi na tungkol sa kulam, kundi tungkol sa kanilang sariling kamangmangan. May mga lalaking dahan-dahang lumapit kay Nanay Benilda. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko, hindi makatingin sa matandang babaeng dati nilang iginapos. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, muling bumukas ang mga labi ni Junjun. Isang mahinang salita ang lumabas sa kanyang mga labi, sapat na para marinig ng lahat. "Nanay, Benilda, salamat po sa tubig." Ang lahat ay natigilan. Ang pasasalamat na iyon mula sa isang bata ang naging huling selyo ng katotohanan. Ang tubig na ibinigay ni Benilda ay hindi lason, kundi ang tanging ginhawa na natanggap ng bata sa gitna ng kanyang paghihirap. Tumingin si Rafael sa kanyang ina at nakita niya ang pagdaloy ng masaganang luha sa mga mata nito. Mga luhang hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, narinig din ng mundo ang katotohanan. Ngunit ang kaligtasan ni Junjun ay simula pa lamang. Alam ni Rafael na ang sugat sa puso ng kanyang ina ay hindi ganoon kadaling maghilom. Lumingon siya sa mga tao, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. "Ngayong alam na ninyo ang totoo, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo." Ang boses ni Rafael ay puno ng nagbabadyang pasya na magpapabago sa Barangay Bicol habang buhay. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa isang simpleng paghingi ng tawad? Akala niyo ba ay sapat na ang pagsisisi ninyo para burahin ang bawat latay at dura na tinanggap ng aking ina? Ang boses ni Rafael ay hindi na lamang boses ng isang doktor. Ito ay boses ng isang anak na ang puso ay nilapastangan ng sarili niyang mga kababayan. Tumayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang duguang bulak na ginamit niya sa paglilinis ng sugat ni Junjun. Ang bawat tao sa silid, pati na ang mga nakasilip sa bintana, ay tila naging mga estatwa ng kahihiyan. Walang sinuman ang nangahas na tumingin ng diretso sa kanya. Isang matandang lalaki, ang dating kalaro ni Rafael sa bukid, ay dahan-dahang lumapit kay Nanay Benilda na kasalukuyang nakaupo sa isang sulok. Nakabalot pa rin sa coat ng kanyang anak. Sinubukan nitong hawakan ang kamay ng matanda, marahil upang humingi ng tawad. Ngunit mabilis na humarang ang anino ni Rafael. Huwag niyo siyang hahawakan. Ang babala ni Rafael ay kasing lamig ng bakal. Nang kailangan niya ng tulong, nasaan kayo? Nang iginapos siya at pinagbintangan, sino sa inyo ang naglakas loob na magsalita para sa kanya? Wala. Nanood lang kayo habang unti-unti siyang pinapatay ng inyong kamangmangan. Kinuha ni Rafael ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa paanan ng kanyang ina at dahan-dahang pinunasan ang putik at alikabok sa mga paa ni Benilda.
Ang bawat haplos niya ay puno ng paggalang at pagsisisi. Ang isang tanyag na doktor na iginagalang sa malalaking ospital sa Maynila ay kasalukuyang naglilinis ng paa ng isang mahirap na matanda sa harap ng madla. Ang imaheng ito ay naging kasing talim ng isang sermon na tumatagos sa kaluluwa ng mga taga-barangay. Rafael, anak, sapat na yan, bulong ni Nanay Benilda. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Ang mahalaga ay ligtas ang bata. Huwag mo na silang pahirapan pa. Tumingala si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha. Inay, hindi ko sila pinahihirapan. Sila ang nagparusa sa kanilang sarili sa sandaling talikuran nila ang katotohanan. Bumaling siya kay Kapitan Tino na kasalukuyang nakatitig sa kanyang anak na mahimbing ang natutulog pagkatapos ng matinding paghihirap. Ang kapitan ay kumuha ng isang makapal na pitaka mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Rafael. Doktor, ito. Pambayad sa gamot at sa lahat ng abala. Pakiusap, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Hindi niya tinanggap ang pera. Sa halip, kinuha niya ang sulo na itinapon ni Aling Saling sa gilid at dahan-dahan itong pinatay sa pamamagitan ng pagdiin nito sa lupa. Hindi mababayaran ng pera ang dangal ng ina ko, Kapitan. At hindi niyo kailanman mauunawaan ang halaga ng bawat patak ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sabi ni Rafael, habang inililigpit ang kanyang mga kagamitan. Muli siyang tumingin sa buong silid, ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa lahat ng naroon. Dadalhin ko si Junjun sa ospital sa bayan gamit ang sasakyan ko. Gagawin ko yon dahil ako ay isang doktor at yon ang tungkulin ko. Pero pagkatapos nito, huwag na ninyong aasahan na makikita niyo pa kami rito. Isang sabay-sabay na bulungan ng gulat ang kumalat sa paligid. Si Aling Saling, na kanina pa nakayuko sa gilid, ay biglang tumingala. Ang kanyang muka ay balot ng takot dahil alam niyang ang pag-alis ni Rafael at Benilda ay nangangahulugan ng pagkawala ng tanging taong marunong magmalasakit sa kanilang barangay nang walang hinihinging kapalit. Habang inihahanda ni Rafael ang sasakyan, nakita niya ang kanyang ina na nakatingin sa kanilang lumang bahay. Ang bahay na gawa sa nipa at kawayan na saksi sa lahat ng kanilang paghihirap at pangarap. May isang malalim na lungkot sa mga mata ni Benilda. Isang uri ng pamamaalam na hindi masambit ng mga labi. Ngunit habang binubuhat ni Rafael ang kanyang ina, pasakay sa sasakyan, isang maliit na bata mula sa labas ang tumakbo patungo sa kanila. May hawak itong isang piraso ng tinapay at isang lantang bulaklak. Lola Benilda, huwag po kayong aalis! Ang boses ng bata ay puno ng kawalang malay. Napatigil si Rafael. Tiningnan niya ang bata, pagkatapos ay ang kanyang ina at ang naghihintay na kadiliman sa kalsada. Alam niyang ang pagtakas ay madali, ngunit ang pag-iwan sa isang sugatang bayan ay may dalang ibang uri ng bigat. Paano mo iiwan ang isang lugar na nanakit sa'yo kung ang tanging paraan para sila ay gumaling ay ang manatili ka? Ngunit bago pa man makasagot si Benilda, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Hindi ito ambulansya. Ito ay ang sasakyan ng mga pulis na tinawagan ni Rafael bago pa man siya pumasok sa bahay ng kapitan. Lumingon si Rafael kay Aling Saling. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng isang hatol. Hindi pa tayo tapos, Saling. Ang batas ang susunod na kakausap sa inyo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Rafael ay tila isang unti-unting pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na kasaysayan. Sa loob ng puting van na nagsisilbing pansamantalang ambulansya, ang hangin ay mabigat sa amoy ng gamot at ang mahinang paghinga ng batang si Junjun. Sa tabi ng bata, nakaupo si Nanay Benilda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng coat ni Rafael. Tila ba natatakot siya na sa sandaling bitawan niya ito ay muli siyang lalamunin ng galit ng barangay? Pagdating sa ospital sa bayan,
Ang lahat ay tila tumigil. Ang mga nurse at doktor na naroon ay agad na nagpulasan nang makita ang sasakyan. Nang bumaba si Rafael, bit-bit ang kanyang lisensya at ang awtoridad ng isang espesyalista mula sa Maynila. Ang paggalang na ibinigay sa kanya ay naging isang matalim na kutsilyo na muling humiwas sa dangal ni Kapitan Tino na sumunod sa kanila. Dr. Ilagan, hindi po namin inaasahan ang pagdating nyo. Bate ng punong doktor ng maliit na ospital. Habang mabilis na inililipat si Junjun sa isang stretcher. Nakita ni Rafael ang paggagulat sa mukha ng kapitan at ng ilang taga-barangay na nakasunod. Sa kanilang mga mata, si Rafael ay ang batang anak lang ng isang tindera ng gulay. Ngunit sa mundong ito ng puting kalsada at malilinis na kagamitan, siya ay isang hari. Nagparamdam sa mga taga na yon ng tunay na kahulugan ng hiya. Napagtanto nila na ang taong binalak nilang sunugin ay ang ina ng taong tinitingala ng mga doktor na hinihinga nila ng tulong. Habang sinusuri si Junjun sa loob ng emergency room, dinala ni Rafael ang kanyang ina sa isang pribadong silid. Sa ilalim ng maliwanag na fluorescent na ilaw, mas naging malinaw ang bawat pasa, bawat galos, at bawat bakas ng pagmamalupit sa katawan ni Benilda. Kumuha si Rafael ng malinis na gasa at antiseptic. Sa bawat dampi ng bulak sa sugat ng kanyang ina, naramdaman ni Rafael ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Anak, ayos lang ako. Asikasuhin mo na ang bata. Mahinang sabi ni Benilda. Ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng paumanhin para sa kanyang sariling sakit. Inay, tapos na ang pag-aalaga niyo sa ibang tao. Hayaan niyo namang ako ang mag-alaga sa inyo. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay gumaralgal. Habang nililinis niya ang isang malalim na sugat sa braso ng ina, may nakita siyang isang maliit na piraso ng matulis na bato na nabaon sa balat. Ito ang batong ipinukol ng mga taong dati niyang kalaro. Nang dahan-dahan niya itong alisin gamit ang forceps, tila ba tinanggal din niya ang huling piraso ng pagmamahal niya para sa bayang kinalakihan. Sa labas ng silid, maririnig ang mahinang pagtatalo. Ang mga pulis ay dumating na para kunin ang pahayag ni Rafael. Si Aling Saling, na dinala rin sa bayan, ay kasalukuyang sumisigaw sa koridor. Pilit na itinatanggi ang kanyang mga maling paratang. Wala akong kasalanan! Ang katuwiran ko lang ay protektahan ng barangay. Ang boses ni Saling ay parang isang gas-gas na plaka, puno ng desperasyon. Doktor siya, kaya kaya niyang baluktutin ang katotohanan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit ang lahat ng kanyang sigaw ay nauwi sa wala. Nang ilabas ni Rafael ang maliit na plastic bag na naglalaman ng itim na putik na nakuha niya sa sugat ni Junjun. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga pagsusuri sa laboratorio ay magpapatunay na ang lupang iyon ay puno ng kamandag na sadyang inilagay para mabulok ang laman ng bata. Pumasok si Kapitan Tino sa silid ni Benilda. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Benilda, patawarin mo kami. Nabulag kami ng takot. Ang lahat ng gastusin sa ospital, ako nang bahala. Pakiusap, huwag mong tuluyang ipabilanggo si Saling. Baka lalong magulo ang barangay. Tumingin si Rafael sa kapitan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. Hindi si nanay ang magpapasya kung mabubulok sa kulungan ang babaeng yon, kapitan. Ang batas ang magpapasya. At tungkol sa pera nyo, itago nyo yan. Gamitin nyo yan para itayo ang isang klinika sa barangay nyo, para hindi na muling maulit ang kamangmangan na ito. Humarap si Rafael sa kanyang ina at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Inay, bukas na bukas din, lilipat na tayo sa Maynila. Doon, walang tatawag sa inyong mangkukulam. Doon, igagalang kayo bilang ina ng isang doktor. Handa na po ba kayong iwan ng lahat? Tumingin si Benilda sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nilalamon ng bukang liwayway. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang tanong ay, hindi kung handa na siyang umalis, kundi kung ang kanyang puso ba ay makakasama sa paglalakbay na yon o
o maiiwan itong nakabaon sa lupang pilit siyang pinatay. Kung nasaan ka, Rafael, nandoon ang tahanan ko. Ang huling sagot ng ina na nagbigay ng katahimikan sa nagngangalit na gabi. Bakit na yun lang, Aling Martha? Bakit na yun nyo lang dinala ang mga prutas na yan? Kung kailan halos wala ng lakas ang inay na kumain. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng ospital. Isang uri ng lamig na hindi sanay maramdaman ng mga taga-barangay. Nakatayo siya sa tapat ng pinto ng silid ni Nanay Benilda, nakaharang sa isang matandang babae na may hawak na isang plastik na mga hinog na mangga. Si Aling Martha ay isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ina, ang taong laging katuwang ni Benilda sa pagtitinda ng gulay noon. Pasensya ka na, Rafael. Natakot lang kami. Alam mo naman ang sabi-sabi ni Saling. Nauutal na sagot ni Aling Martha. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Natakot? Dahil sa takot, nakalimutan niyo na ang lahat? Aling Martha, naalala niyo pa ba noong namatay ang asawa niyo at wala kayong pambili ng kabaong? Sino ang nagbigay sa inyo ng huling sentimo sa kanyang bulsa? Ang inay ko. Naalala niyo ba noong nagkapulmonya ang anak niyo at walang doktor na gustong pumunta sa inyo dahil gabi na? Sino ang nagpuyat para magdikdik ng mga halamang gamot para bumaba ang lagnat niya? Ang inay ko. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang ng konsensya ni Aling Martha. Ang bawat pagbanggit niya sa nakaraan ay isang masakit na paalala ng utang na loob, na tuluyan ang nabaon sa limot sa ilalim ng bigat ng maling hinala. Ang mga taong ito ay nabuhay dahil sa kabutihan ng kanyang ina. Ngunit, sila rin ang unang kumuha ng bato para saktan ito. Sa loob ng silid, dahan-dahang imulat ni Nanay Benilda ang kanyang mga mata. Narinig niya ang usapan sa labas. Sa halip na magalit, ang kanyang unang naisip ay ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Rafael, papasukin mo siya. Huwag kang magdanim ng sama ng loob. Ang galit ay lason na kumakain sa puso ng may-ari nito. Habang siya ay nanggagalaiti sa katarungan, ang kanyang ina ay abala pa rin sa pagpapatawad. Pumasok si Aling Martha, lumuluha, at dahan-dahang lumapit sa higaan ni Benilda. Inilapag niya ang mga prutas sa side table, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sugatang palad ng matanda. Benilda, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming kawalang hiyaan. Humahagulhol na, sabi ni Aling Martha. Tumingin si Benilda sa kanya, isang tingin na puno ng pag-unawa. Tapos na yon, Martha. Ang mahalaga ay nagising na kayo sa katotohanan. Ngunit habang nagaganap ang paghihingi ng tawad sa loob, si Rafael ay may natanggap na tawag mula sa kanyang abogado sa Maynila. Isang mahalagang impormasyon ang nalaman tungkol sa motibo ni Aling Saling. Hindi lamang ito tungkol sa pamahiin o sa bata. Lumabas si Rafael sa koridor at nakita ang isang pulis na nagbabantay malapit sa silid kung nasaan si Aling Saling. Officer, may nahanap pa kayong anumang dokumento sa bahay ni Saling nang halubhugin niyo ito? Tumango ang pulis at naglabas ng isang folder. Opo, doktor. May nakuha kaming isang deed of sale na hindi pa pirmado. Mukhang balak pirmahan ito ni Nanay Benilda. O baka pinipilit siyang pirmahan ito. Tungkol ito sa lupang kinatitirikan ng bahay niyo, naniga si Rafael. Ang lupa na iyon ay ang tanging alaala ng kanyang ama, isang maliit na sakahan na pinaghirap ang bayaran ni Benilda sa loob ng 2 dekada. Napagtanto ni Rafael na ang lahat ng gulo, ang lahat ng pambibentang ng pangkukulam ay isang masamang pakana ni Saling para mapalayas ang kanyang ina at makuha ang lupa sa murang halaga. Ang kulam ay isang maskara lamang para sa isang mas matinding kasalanan, ang kasakiman. Naramdaman ni Rafael ang isang uri ng pagniing-itnit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang saktan ang katawan ng kanyang ina ay isa ng malaking kasalanan. Ngunit ang planuhin ang pagpapakasakit nito para sa pera ay isang uri ng kasamaan na hindi dapat mapatawad.
Mabilis siyang naglakad patungo sa silid kung nasaan si Aling Saling. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang babae na nakaupo sa isang bangko. Nakapiring ang muka at pilit na nagmamaang-maangan. Saling, alam ko na ang totoo. Ang boses ni Rafael ay parang isang haton na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hindi ka lang isang tsusmosa. Isa kang magnanakaw. Ang mukha ni Aling Saling ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya makakalusot sa simpleng paninira. Anong sinasabi mo? Nauutal niyang tanong ang lupa ni nanay. Iyon ang dahilan kung bakit mo siya ginawang halimaw sa harap ng lahat, di ba? Humakbang si Rafael pasulong. Ang kanyang anino ay bumalot sa buong katawan ng babae. Ngunit dito ka nagkamali. Dahil sa paghahangad mo sa lupa, ang tanging mapupuntahan mo ay ang madilim na rehas ng kulungan. Cliffhanger. Habang nagbabanta si Rafael, biglang pumasok ang isang nurse. Ang muka ay balot ng kaba. Dr. Ilagan, si Nanay Benilda. Biglang bumaba ang blood pressure niya. Hindi po namin siya magising. Sabi nila, kayang gamutin ng doktor ang lahat ng sakit. Pero paano ko itatahi ang puso mong pinunit ng sarili mong mga kababayan, inay? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umuukit sa utak ni Rafael habang tumatakbo siya sa kahabaan ng pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang mabigat na pintig ng kaba. Ang puting polo niya, na mayroon pang mga tuyong talsik ng dugo ni Junjun at alikabok mula sa plaza, ay naging simbolo ng isang digmaang hindi niya inakalang lalabanan niya sa sarili niyang bayan. Pagpasok niya sa silid, bumungad sa kanya ang nakakang-inigbaling katahimikan. Ang monitor sa tabi ng kama ay naglalabas ng isang mahaba at matinis na tunog. Isang tunog na kinatatakutan ng bawat doktor. Lalo na kung ang pasyenteng nakahiga ay ang babaeng nagbigay sa kanya ng hininga. Ang linya sa screen ay patag, kasing patag ng pag-asa na unti-unting kumakawala sa kanyang mga kamay. Hindi, huwag na yon, inay. Please, lumaban ka. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Agad siyang sumampa sa kama at sinimulan ang pagpindot sa dibdib ng kanyang ina. Ang bawat tulak niya ay may kasamang panalangin at pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi noong siya ay bata pa, kung paano siya hinihele ni Benilda sa kabila ng pagod nito mula sa pagtatanim. Naalala niya ang mga haplos ng ina na tila may mahiwagang kapangyarihang magtanggal ng anumang sakit. Ngunit na yon, ang kanyang mga kamay na tanyag sa pagliligtas ng mga makapangyarihang tao sa Maynila ay tila walang lakas laban sa malamig na yakap ng kamatayan. Sa labas ng pinto, nakatayo ang mga taga-barangay. Si Aling Martha, si Kapitan Tino at ang iba pang mga kapitbahay. Nakasilip sila sa maliit na salamin ng pinto. Ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding pighati at kahihiyan. Nakita nila ang Dr. Rafael na kilala sa telebisyon na ngayon ay umiiyak habang pilit na ibinabalik ang buhay ng kanyang ina. Sa bawat pagpindot ni Rafael, tila nararamdaman din nila ang bigat na mga batong ipinuko nila kay Benilda. Bawat luha ng doktor ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa kanilang mga konsensya. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na lukot na papel ang nalaglag mula sa bulsa ng duster ni Nanay Benilda. Pinulot ito ng isang nurse at dahan-dahang binuksan. Ito ay isang luma at kupas na litrato ni Rafael noong araw ng kanyang graduation sa med school. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa nanginginig na sulat kamay. Ang aking anak, ang aking buhay. Kahit anong mangyari, ipinagmamalaki kita. Sa kabila ng lahat ng pagmamalupit, sa kabila ng pagkakagapos at pagdura sa kanya, ang iniisip pa rin ni Benilda hanggang sa huling sandali ng kanyang malay ay ang pagmamalaki niya sa kanyang anak. Matapos ang tila, walang katapusang minuto ng pakikipagbunos sa kamatayan, muling gumalaw ang linya sa monitor. Isang mahina, ngunit regular na tibok ang bumalik. Napasandal si Rafael sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, at tinakpan ang kanyang mukha.
Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Habang nagaganap ang himalang ito, si Aling Saling naman ay kasalukuyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga taga-barangay na dati niyang nauuto ay tumalikod na sa kanya. Ang katahimikan ng mga tao habang pinapanood siyang isakay sa patrol car ay ang pinakamasakit na uri ng karma. Ang pagtakwil ng sariling kauri. Karma mo yan, Saling. Pinatay mo ang danggan ng isang banal na babae para sa lupa. Sigaw ng isang lalaking taga-nayon na dati ay isa rin sa mga nambabato. Nang magkamalay si Benilda pagkalipas ng ilang oras, hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa kisame, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay napagod na sa mundong ito? Ang katahimikang ito ng isang martir ay mas masakit para kay Rafael kaysa sa anumang panunumbat. Inay, nandito na ako. Hindi na tayo babalik doon, sabi ni Rafael habang hinahalikan ng kamay ng ina. Dahan-dahang lumingon si Benilda, tumingin sa labas ng bintana kung saan nakatayo pa rin ang ilang mga taga-barangay na naghihintay ng balita. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Rafael, anak, pakisabi sa kanila. Huminto ang matanda, tila nag-iisip kung karapat-dapat pa ba ang mga ito sa kanyang huling salita. Ano po yun, inay? Tanong ni Rafael. Umaasang ang kapatawaran ay muling mamumutawi sa labi ng ina. Ngunit ang sagot ni Benilda ay nag-iwan ng isang malaking katanungan na tila isang tinik na bumaon sa puso ni Rafael. Pakisabi sa kanila, nakuha na nila ang gusto nila. Patay na ang Benilda na kilala nila. Ang nakahiga rito ay isa na lamang anino. Cliffhanger. Sa gitna ng madamdaming sandali, isang estrangeng lalaki na naka-Amerikana ang pumasok sa silid. May hawak itong mga dokumento na may selyo ng gobyerno. Dr. Ilagan, may kailangan kaming malaman tungkol sa nakaraan ng inyong ina sa Barangay Bicol bago pa man mangyari ang insidenteng ito. May kaugnayan ito sa isang lumang kaso ng pagpanaw ng asawa ng dating kapitan. Huwag niyo nang ungkatin ang mga sugat na matagal nang naghilom. Dahil ang totoo ay mas masakit pa kaysa sa kamatayang pilit naming tinatakasan. Ang mga salitang ito ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Rafael habang tinititigan niya ang lalaking naka-Amerikana sa kanyang harapan. Ang silid ng ospital, na dapat sana ay magiging kanlungan ng kapayapaan para sa kanyang ina, ay muling nabalot ng tensyon na kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang estranggero ay nagpakilala bilang si Attorney Ramos, isang taong may dalang mga papel na tila mga hatol mula sa langit. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Rafael ay kasing talim ng kanyang scalpel, punong-puno ng pagtatanggol. Ang ina ko ang biktima rito. Siya ang dinuraan. Siya ang nanganib ang buhay. Anong kinalaman ng nakaraan sa kasalukuyang nangyayari? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, inilapag nito ang isang kupas na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ipinakita nito ang isang ulat ng pulisya mula 20 taon na ang nakalilipas. Ang mahiwagang pagkamatay ng asawa ng dating kapitan ng Barangay Bicol. Nakasulat doon na si Benilda ang huling taong nagbigay ng halamang gamot sa yumao. Dahan-dahang tumingin si Rafael sa kanyang ina. Nakita niya ang panghinginig ng mga labi ni Benilda. Ang matanda ay tila lumiit sa ilalim ng kanyang mga kumot. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng takot na hindi nanggagaling sa galit ng mga tao, kundi mula sa isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Inay, totoo ba ito? Tanong ni Rafael sa isang mahinang tinig. Tila ba natatakot siyang malaman ng sagot? Humiga sa damdamin ng bawat saksi sa loob ng silid. Dahan-dahang inabot ni Benilda ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay magaspang.
saksi sa 2 dekada ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit ang kanyang haplos ay nananatiling kasing lambot ng pag-asa. Rafael, anak. Sa mundong ito, hindi lahat ng katotohanan ay nakasulat sa papel. Simula ni Benilda, ang kanyang boses ay tila isang malambing ngunit malungkot na awit. Pinili kong manahimik noon para sa iyong kinabukasan. Dahil kung nalaman ng lahat ang totoo, hindi ka makakaalis sa barangay na yon. Mananatili kang bilanggo ng isang kasalan ng hindi naman atin. Napagtanto ni Rafael ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang ina ay hindi lamang nagtiis ng kahirapan. Nagtiis din ito ng isang malupit na kasinungalingan. Sa loob ng 20 taon, hinayaan ni Benilda na ituring siyang mangkukulam o salot sa lihim na usapan ng mga matatanda dahil iyon ang tanging paraan para hindi mausisa ng mga makapangyarihan ang kanilang buhay. Ang kanyang ina ay naging isang alay sa altar ng kapangyarihan ng dating kapitan upang maprotektahan ang tanging kayamanang meron siya, si Rafael. Sinasabi niyo po ba na ang dating kapitan ang pumatay sa sarili niyang asawa at isinisi ito sa inay? Tanong ni Rafael kay Attorney Ramos. Hindi ko yan sinasabi, Doktor. Sagot ng abogado. Ngunit ang dokumentong ito ay nagpapakita na may isang malaking halaga ng pera na regular na ipinapadala mula sa isang hindi kilalang account patungo sa inyong ina sa loob ng maraming taon. Isang uri ng hush money o pera para sa pananahimik. Ang rebelasyong ito ay tila isang malakas na sipa sa dibdib ni Rafael. Ang perang ginamit niya para sa kanyang unang taon sa med school, ang perang akala niya ay galing sa pagbebenta ng dugo at gulay ni Benilda. Ay galing ba sa isang maruming kasunduan? Naramdaman ni Rafael ang pagkahilo. Ang imahe ng kanyang inang banal at martir ay tila nabahira ng isang anino ng duda. Ngunit nang makita niya ang mga luhang dumadaloy sa kulubot na mukha ni Benilda, alam niyang may mas malalim pang kwento sa likod ng bawat sentimo. Hindi ko tinanggap ang pera para sa sarili ko, Rafael. Pagsusumamo ni Benilda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tinanggap ko yon dahil wala na tayong makain. Dahil ang bawat hakbang mo patungo sa pagiging doktor ay katumbas ng aking danggal. Sa labas ng ospital, ang mga taga-barangay na kanina ay hihingi sana ng tawad ay muling nagsimulang magbulungan. Ang balita tungkol sa pagpasok ng abogado at ang lumang kaso ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong dahon. Ang sirkulo ng pot ay tila hindi matatapos. Habang iniisip ni Rafael kung paano protektahan ang kanyang ina mula sa bagong unos na ito, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Kapitan Tino, ang anak ng dating kapitan na pinag-uusapan, ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hawak ang isang lumang recorder na kasing kupas ng alaala. Narinig ko ang lahat. Ang boses ni Tino ay nanginghinig. At meron akong isang bagay na matagal lang itinago ng aking ama bago siya pumanaw. Isang pag-amin na wawasak sa lahat ng inakala ninyong totoo tungkol kay Benilda. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa katatagan ni Rafael habang tinititigan ang lumang recorder na hawak ni Kapitan Tino. Ang silid ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mahinang paghinga lamang ni Nanay Benilda ang maririnig. Isang hiningang puno ng pagod at mga lihim na tila ayaw ng lumabas. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay mas lalong nagiging malinaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Ang recorder na ito ay ibinigay sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Simula ni Tino, ang kanyang boses ay basag at nanginginig sa matinding pighati. Sabi niya, huwag ko raw itong pakikinggan, maliban na lamang kung ang buhay ni Benilda ay malagay sa panganib dahil sa galit ng barangay. Akala ko noon ay ulyanin lang siya, pero mali ako. Ang maling akala ko, ang muntik ng pumatay sa inyong dalawa. Dahan-dahang pinindot ni Tino ang play button. Walang narinig na anumang ingay ng makina. Tanging ang boses ng yumaong matandang kapitan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses nito ay mahina, puno ng paghingal,
Tila isang taong nagmamadaling ihinga ang lahat ng kanyang kasalanan bago siya tuluyang bawiin ng lupa. Patawarin mo ako, Benilda. Ang boses sa recorder ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Alam ng lahat na ikaw ang nag-alaga sa asawa ko noong siya ay may sakit. Pero nang mamatay siya sa sarili niyang mga kamay dahil sa labis na depresyon, hindi ko matanggap ang kahihiyan. Isinisi ko sa iyo ang lahat. Ginamit ko ang iyong kabutihan para gawin kang kalasag sa aking sariling pagkukulang. Ang perang ipinadala ko sa iyo sa loob ng maraming taon ay hindi pabuya. Yun ay ang halaga ng aking konsensya na pilit kong binabayaran para manatili kang tahimik. Tinanggap mo ang lahat ng dura at sumpa ng mga tao para lang protektahan ang iyong anak na si Rafael mula sa aking kapangyarihan. Napatigil ang lahat. Ang bawat salita ng yumaong kapitan ay tila isang matalim na itak na tumatama sa bawat pusong naroon. Si Rafael ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang hush money na inakala niyang mansa sa dangan ng kanyang ina ay isa palang marahas na kasunduan para sa kanyang kaligtasan. Sa loob ng 20 taon, hinayaan ni Benilda na ituring siyang mamamatay tao at mangkukulam upang hindi sakta na makapangyarihang kapitan ang kanyang anak na nag-aaral sa malayo. Tuluyang nagbago ho sa pader ng emosyon ni Rafael. Lumuhod siya sa tabi ng higaan ng kanyang ina at isinubsob ang kanyang mukha sa mga palad ni Benilda. Ang kanyang paghikbi ay hindi na mapigilan. Isang hagulhol ng isang anak na ngayon lamang tunay na nakilala ang lalim ng sakripisyo ng kanyang ina. Ang bawat latay sa likod ni Benilda, ang bawat puting buhok at ang bawat kulubot sa balat nito ay mga medalya ng isang digmaang hinarap ng matanda ng mag-isa. Inay, bakit? Ang tanging nausal ni Rafael sa gitna ng kanyang pagluha. Bakit niyo hinayaang magmukha kayong masama sa mata ng lahat? Bakit niyo dinala ang krus na ito ng mag-isa? Dahan-dahang hinaplos ni Benilda ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging ang isang uri ng kapayapaan na nanggagaling sa paglaya ng katotohanan. Dahil ang karangalan mo, Rafael, ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Gusto kong lumaki ka na walang aninong humahabol sa iyo. Gusto kong maging doktor ka na may malinis na pangalan, kahit ang pangalan ko ay kasing dumi na ng putik sa kalsada. Lumingon si Kapitan Tino kay Attorney Ramos at sa mga pulis na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Gawin niyo ang dapat niyong gawin. Linisin niyo ang pangalan ni Benilda. At ako, handa akong harapin ang anumang demanda para sa mga pagkukulang ng aking ama at ng buong barangay. Ngunit sa labas ng silid, ang ingay ay muling nagbago. Ang mga taga-barangay na kanina ay nagbubulungan tungkol sa bagong kaso ay nakarinig sa usapan sa loob dahil sa bukas na bintana. Ang pot ay napalitan ng isang nakabibinging pighati. Maririnig ang mahihinang hikbi ng mga kababaihan sa koridor. Ang mga taong dati ay nambabato ay ngayon ay nakaluhod sa sahig. Ang kanilang mga no ay nakasandal sa pader ng ospital bilang tanda ng matinding pagsisisi. Habang inihahanda ni Rafael ang mga papeles para sa paglipat ni Benilda sa Maynila, muli niyang tiningnan ang kanyang ina. Ang mukha ni Benilda ay tila nagliwanag. Ang mga bakas ng sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na paet. Cliffhanger. Habang papalabas na sila ng ospital, patungo sa sasakyan, isang pangkat ng mga taga-barangay ang humarang sa kanila. Hindi sila may hawak na bato o sulo, kundi mga kandila at mga bulaklak ng ilang-ilang. Ngunit sa gitna ng karamihan, sumulpot ang asawa ni Aling Saling. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may hawak na isang sobrang itim. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? May isang liham na iniwan si Saling bago siya ikulong. Isang liham na magpapatunay na ang tunay na ama ni Rafael ay hindi ang taong pinaniniwalaan ninyo. Ang malamig na simoy ng madaling araw
ay tila napuno ng mga patalim ng iabot ni Mang Tomas, ang asawa ni Aling Saling, ang isang itim na sobre kay Rafael. Ang mga kamay ng matandang lalaki ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagnanais na ipasa ang lason ng kanyang asawa kahit na nakakulong na ito. Ang mga taga-barangay na kanina ay may hawak na mga kandila ng pagsisisi ay napigil ang kanilang mga hininga. Basahin mo, pambubuyo ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay may halong pait at tagumpay. Basahin mo para malaman mo na ang babaeng ipinagtatanggol mo ay hindi mo tunay na kadugo. Kinuha ka lang niya para pagkakitaan ang tunay mong ama. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang sobre. Sa bawat pagbukas niya rito, nararamdaman niya ang mabibigat na tingin ng lahat, lalo na ang nanginginig na titig ni Nanay Benilda na kasalukuyang nakaupo sa wheelchair. Inilabas ni Rafael ang isang lumang dokumento, isang sertipiko ng kapanganakan na matagal nang itinago at isang sulat na may pirma ng yumaong matandang kapitan. Habang binabasa ni Rafael ang mga nakasulat, ang buong katotohanan ay tila isang malakas na alon na humampas sa kanyang diwa. Hindi siya anak ng isang hamak na magsasaka. Siya ay anak ng yumaong kapitan sa isang babaeng taga-ibang bayan na namatay sa panganganak. Upang maitago ang eskandalo at maprotektahan ang pangalan ng kanyang lehitimong pamilya, ibinigay ng kapitan ang sanggol sa isang baog at mahirap na labandera. Kay Benilda. Ang perang ipinapadala noon ay hindi lamang para sa pananahimik sa kaso ng pagkamatay ng asawa ng kapitan, kundi sustento para sa isang anak na itinakwil at ikinahiya. Tingnan mo ang totoo, doktor. Sigaw ni Mang Tomas habang itinuturo si Benilda. Wala siyang karapatan sa iyo. Ginamit ka lang niya para makakuha ng pera sa dating kapitan. Lumingon si Kapitan Tino kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkalito. Kapatid niya sa labas ang lalaking kanina lang ay pilit niyang pinapalayas at tinatangkang patayin. Ang buong barangay ay tila na bato sa kinatatayuan. Hinihintay ang pagguho ng pagmamahal ni Rafael sa babaeng nag-aruga sa kanya. Tumiin si Rafael kay Nanay Benilda. Nakita niya ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga kulubot na pisingin ng matanda. Yumuko si Benilda, hindi makatingin ng diretso sa mata ng kanyang anak. Tila ba, hinihintay na lamang ang huling hatol ng pagtatakwil, bumago sa ihip ng hangin. Huminga ng malalim si Rafael. Tiningnan niya ang papel na nagsasabing siya ay isang ilagan na may dugong maharlika ng nayon. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga kamay ni Benilda, mga kamay na puno ng kalyo, sugat, at pilat dahil sa paglalaba, pagtatanim, at pag-aalaga sa kanya habang may lagnat siya. Sa isang kalmadong galaw, hinawakan ni Rafael ang magkabilang dulo ng lumang dokumento at pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila sumira sa huling kadena ng nakaraan. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at hinayaan itong liparin ng hangin palayo sa kanilang kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Yan ang katotohanan! Gulat na sigaw ni Mang Tomas. Ang papel na yan ay nagpapatunay lang kung sino ang nagbigay sa akin ng laman. Ang boses ni Rafael ay puno ng otoridad at hindi matitinag na pagmamahal. Pero ang babaeng ito, siya ang nagbigay sa akin ng kaluluwa. Siya ang umako sa mga latay na dapat ay sa akin. Siya ang nagbenta ng sarili niyang dugo para lang makabili ako ng libro. Wala akong pakialam kung sino ang nagluwal sa akin. Si Nanay Benilda ang nag-iisang ina ko, at walang kahit anong papel o tsismis ang makakabura roon. Lumuhod si Rafael sa harap ng wheelchair ni Benilda at hinawakan ang magkabilang pisingin nito. Inay, tingnan niyo ako. Hindi niyo kailangang yumuko kahit kanino. Kayo ang pinakamarangal na tao sa bayang ito. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa huling pader ng katigasan ng mga taga-barangay. Ang ilang mga kababaihan ay napahagulgol ng malakas. Si Kapitan Tino ay dahan-dahang lumuhod sa semento, hindi bilang isang pinuno, kundi bilang isang kapatid,
at isang makasalan ng humihingi ng tawad sa harap ng tunay na kadakilaan. Bago pa manitulak ni Rafael ang wheelchair, papasok sa naghihintay na van, dahan-dahang hinawakan ni Benilda ang braso ng kanyang anak. May kinuha ang matanda mula sa bulsa ng kanyang lumang duster, isang maliit na supot ng tela na naglalaman ng mga buto ng halamang gamot. Inabot ni Benilda ang supot kay Kapitan Tino na kasalukuyang nakaluhod sa kanyang paanan. "Kapitan, itanim niyo ito sa likod ng itatayo ninyong klinika." Ang boses ni Benilda ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan. "Para kahit wala na ako rito, may pampababa pa rin ng lagnat ang mga batang mahihirap sa barangay. Alagaan niyo ang isa't isa at huwag niyo nang hayaang maghari ang takot sa inyong mga puso." Iyon ang huling pamamaalam ng isang martir. Kahit sa huling sandali, matapos ang lahat ng pang-aalipusta at muntikang kamatayan, ang iniwan ni Benilda ay hindi sumpa ng paghihigante, kundi isang binhi ng pag-asa. Isinara ni Rafael ang pinto ng van. Sumakay siya sa driver's seat at pinaandar ang makina. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa ospital, nakita ni Rafael sa rear view mirror ang buong barangay na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang ilan ay nakaluhod, umiiyak, at pilit na inaabot ang alikabok na iniwan ng kanilang mga gulong. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat mula sa silangan, nagbibigay ng gintong liwanag sa madilim na kalsada. Wala nang lilingon pabalik. Ang bayang malupit ay mananatili sa kanilang mga alaala bilang isang masakit na aral. Habang sa unahan ay naghihintay ang isang bagong umaga sa Maynila. Isang tahanang binuo hindi ng dugo, kundi ng purong pag-ibig at sakripisyo. Ang gintong sinag ng umaga ay dahan-dahang humaplos sa mga luntiang dahon ng sambong at oregano na maingat na nakatanim sa mga paso. Sa itaas ng isang malawak at maaliwalas na bahay sa Maynila, ang ingay ng lungsod ay tila isang malambing na bulong lamang na hindi kayang sirain ang kapayapaang namamayani. Nakatayo roon si Nanay Benilda. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti, ngunit maayos na nakapusod. Ang kanyang muka ay hindi nabalot ng alikabok at luha. Sa halip, ito ay sumasalamin sa isang tahimik at wagas na kaligayahan. Ang mga bakas ng lumang sugat sa kanyang balat ay naghilom na, naging mga tahimik na saksi ng isang digmaang matagal na niyang naipanalo. Mula sa likuran, isang pamilyar at mainit na yakap ang bumalot sa kanyang mga balikat. Si Dr. Rafael Ilagan, na ngayon ay isa ng kinikilalang direktor sa isang malaking ospital, ay kapapasok lamang mula sa kanyang night shift. Wala nang bahid ng pait sa kanyang mga mata, tanging dalisay na pagmamahal lamang para sa babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. "Ang aga niyo namang magdilig, inay." Malambing na bati ni Rafael habang isinasandal ang kanyang baba sa balikat ng matanda. "Sabi ko naman sa inyo, may hardinero tayong pwedeng gumawa niyan." Isang mahinantawa ang kumawala sa mga labi ni Benilda. Kasing sarap pakinggan ang alon sa pampang. Iba ang haplos ng taong nagtatanim ng may pagmamahal, anak. Ang mga halamang ito, parang mga tao rin. Aalagaan mo, susugatan ng panahon. Pero kung didiligan mo ng tamang pag-asa, muling uusbong ng mas matatag. Kinuha ni Rafael ang isang puting sobre mula sa bulsa ng kanyang coat at dahan-dahang inabot ito sa kanyang ina. Galing ito kay Kapitan Tino. Sa loob ng 5 taon, hindi nagkulang ang kapitan sa pagpapadala ng liham upang ibalita ang mga pagbabago sa Barangay Bicol. Nakasulat sa liham na ang klinika na ipinangalan kay Nanay Benilda ay nakapagliligtas na ng maraming buhay. Ang mga buto ng halamang gamot na iniwan ng matanda ay naging isang malagong harden sa likod ng klinika, ginagamit ng buong nayon bilang lunas at paalala ng isang dakilang sakripisyo. Si Aling Saling ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya, ngunit paminsan-minsan ay dinadalaw ito ng mga taga-barangay upang dalhan ng pagkain. Isang patunay na ang nayon ay natuto ng magpatawad. "Pinapatawad niyo na ba talaga sila, inay?" Tanong ni Rafael habang pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ng kanyang ina.
Pagkatapos na lahat ng sakit na ipinaranas nila sa inyo, Dahan-dahang ibinaba ni Benilda ang liham at tiningnan ang malawak na kalangitan ng Maynila. ang pagpapatawad, Rafael, ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit. Ang ibig sabihin nito, pinili kong huwag nang dalhin ang bigat ng galit. Nakita ko silang nagsisi. Nakita ko silang nagbago. At higit sa lahat, nakita-kitang naging isang mabuting tao na hindi nagpaalipin sa paghihigante. Iyon ang tunay na kapayapaan, anak. Ang matulog sa gabi na walang kinikim-kim na pot at gumising sa umaga na may malinis na konsensya. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Sa wakas, ang mga pusong minsan ay pinunit ng kasinungalingan at pamahiin ay tuluyan ng pinaghilom ng panahon at katotohanan. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay nakaukit na sa bato. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagmumula sa iisang dugo, kundi sa kakayahang mag-alay ng buhay para sa isa't isa. Na ang katarungan ay maaring mahuli, ngunit kailanman ay hindi ito mabibigo kung may isang pusong handang manindigan para rito. At higit sa lahat, ang pag-ibig ng isang ina ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat na kayang ibigay ng mundo. Habang umiihip ang banayad na hangin sa rooftop, sabay nilang pinagmasdan ang pagsikat ng panibagong araw. Wala nang anino ng nakaraan. Tanging liwanag na lamang ng isang masayang bukas, kung saan ang isang inang labandera at ang kanyang anak na doktor ay malayang nagmamahalan. Malayo sa bayang minsan ay naging malupit, ngunit naging instrumento para matagpuan nila ang kanilang tunay na lakas.